comes the money. Here we go. Here comes the money. Sino ba naman ang hindi nangarap yumaman? Kahit naman kasi sabihin nating hindi nabibili ng pera ang kasiyahan sa mundong ating ginagalawan, ang salapi ay may napakalaking papel na ginagampanan. Alam nyo ba na kahit i-combine pa ang lahat ng pera ng 55 milyong Pilipino ay mas mayaman pa rin ang 9 na bilyonaryo sa Pilipinas. Kalimitan sa mga bilyonaryong ito ay nagmula pa sa mahabang henerasyon ng mayayaman at makapangyarihan na mga pamilya. Malaki ang impluwensya ng mga ito, hindi lamang sa ekonomiya ng bansa, kundi pati sa politika. Sino-sino nga ba ang mga taong ito? At gaano nga ba sila kamakapangyarihan sa Pilipinas? 10 sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa Pilipinas. Yan ang ating aalamin. Pang-10, Consonji Family. Kilala ang Consonji family sa Pilipinas dahil sa kanilang malaking ambag sa sektor ng construction ng bansa sa pamamagitan ng DMCI Holdings Incorporated. Ito ay itinatag ni David M. Consonji noong March 8, 1995. Ang kanyang anak na si Isidro M. Consonji, ang president at chairman ng DMCI Holdings Incorporated, kasama ang iba pang mga kapatid ay may tumataginting na $2.9 billion net worth. Pang-10, Araneta Family. Ang Araneta family ay isa sa mga kilalang pamilya sa Pilipinas na may malalim na koneksyon sa negosyo at industriya. Kilala sila sa pagmamay-ari ng Araneta Group na may mga interes sa real estate development, entertainment at iba pang negosyo. Isa sa mga pangunahing proyekto ng kanilang grupo ay ang pagpapalakad ng Araneta City, isang malaking commercial at entertainment complex na matatagpuan sa Quezon City. Sa Filipino richest man noong 2020, sa edad na 80 years old, isa si George Araneta sa nahirang na may $220 million net worth. Pang-8, Lopez Family. Ang mga Lopez ay kilala sa kanilang malalim na impluwensya sa Pilipinas, partikular na sa industriya tulad ng media, energy at real estate. Kilala ang pamilya Lopez sa kanilang pagmamay-ari ng ilang malalaking korporasyon tulad ng ABS-CBN Corporation, ang isa sa mga pinakamalaking broadcasting network sa bansa. Pati na rin ang Energy Development Corporation, isang kilalang kumpanya sa sektor ng enerhiya. Bukod dito, may mga ari-arian din sila sa iba't ibang sektor tulad ng real estate at iba pang industriya sa Pilipinas. Si Eugenio Henny Lopez Jr., ang founder ng ABS-CBN, ay kilala bilang isang philanthropist. Ginamit niya ang kanyang yaman upang magtayo ng mga negosyo na nagpabuti sa buhay ng mga Pilipino. Ang paniniwala niya sa buhay at negosyo ay nakabatay sa paglilingkod at pagpapalawak ng kabutihan sa publiko. Pang-7, Coangco Family. Ang angkan ng Coangco ay kasama sa pinakamakapangyarihan at impluwensyal na mga pamilya sa Pilipinas at isa sa mga nagpapalakas ng kontrol sa ekonomiya sa ilang mga bangko tulad ng Bank of Commerce at mga trade houses, lalo na sa kalakalan ng asukal. Sila ang may-ari ng Central Azucarera de Tarlac at Hacienda Luisita na nasangkot sa isyu noong 2004 tungkol sa pinakakilalang massacre sa kasaysayan. Pang-6, Aboitiz Family. Ang Aboitiz family ay isa sa mga mayayamang pamilya sa Pilipinas na may malalim na kasaysayan sa negosyo. Kilala sila sa kanilang mga interes sa sektor ng kuryente, pagkain at iba pang industriya. Ang Aboitiz family ay may-ari ng Aboitiz Equity Ventures, isang malaking konglomerasyon na may mga negosyo sa enerhiya, bangko, pagkain at iba pang larangan. Ang net worth ng Aboitiz family ay nasa mahigit $2.9 billion. Pang-5, Villar Family. Ang Villar family ay isang pamilya sa Pilipinas na may malalim na kaugnayan sa mundo ng politika at negosyo. May ilang kontrobersya at mga isyu ang umiikot sa kanilang pangalan, partikular na may kaugnayan sa kanilang mga transaksyon sa real estate at mga proyekto sa infrastruktura. May ilang mga kritisismo rin mula sa ilang sektor ng lipunan hinggil sa kanilang mga negosyo at pagpapalaki ng yaman na nagdudulot ng kontrobersya sa lipunan. Bagamat may ilang programa sila na naglalayong makatulong sa mga mahihirap,
may ilang mga grupong kumukontra rin sa kanilang mga layunin at motibo. Ang kanilang impluwensya sa politika ay nagdudulot ng iba't ibang opinyon mula sa publiko at may ilang nagtatanong tungkol sa kanilang tunay na motibasyon sa pagtakbo sa mga posisyon sa gobyerno. Ang kontrobersya at isyu na bumabalot sa kanilang pangalan ay nagpapakita ng iba't ibang perspektibo hinggil sa kanilang kontribusyon at impluwensya sa lipunan. Pang-apat, Tan family. Ang pamilya Tan ay isa sa mga kilalang pamilya sa Pilipinas na may malalim na koneksyon sa negosyo at industriya. Kilala sila sa kanilang malaking impluwensya sa sektor ng negosyo, partikular na sa mga negosyo tulad ng bangko, real estate at pagmamanupaktura ng sigarilyo. Isang halimbawa ng kanilang negosyo ay ang LT Group na may interes sa iba't ibang sektor tulad ng pagmamanupaktura ng sigarilyo, pag-aari ng bangko at iba pang mga negosyo sa consumer goods. Nagsimula ang kanilang pamilya bilang isang simpleng negosyo na unti-unting lumago at naging malaking korporasyon sa bansa. Sa pamamagitan ng kanilang sipag, determinasyon at diskarte sa negosyo, nakamit nila ang kanilang kasalukuyang posisyon sa industriya. Pangatlo, Gokong Wei Family. Ang pangunahing negosyo ng Gokong Wei ay ang JG Summit Holdings. Isang malaking konglomerasyon na may interes sa iba't ibang industriya tulad ng pagkain, retail, real estate, aviation at iba pa. Malaki ang impluwensya at kontribusyon ng mga Gokong Wei sa ekonomiya ng bansa. Isa sa mga kilalang proyekto na kanilang sinusuportahan ay ang mga programa para sa edukasyon at pagpapaunlad ng komunidad. Ipinapakita rin nila ang kanilang suporta sa iba't ibang charitable institutions at mga proyekto na naglalayong tulungan ang mga mahihirap at nangangailangan sa lipunan. Pangalawa, Zubel de Ayala Family. Ang pamilya Zubel de Ayala ay kilala sa kanilang malawak na impluwensya sa Pilipinas, partikular na sa pamamahala ng Ayala Corporation, na may interes sa real estate, banking, telecommunications, water infrastructure at iba pang industriya. Marami ang negosyo ng pamilya Zubel, gaya na lamang ng Ayala Land Incorporated na nagde-develop ng mga proyektong residensyal at komersyal. Isa rin ang Bank of the Philippine Islands or BPI na isa sa pinakamalalaking bangko sa bansa. Sila rin ang may-ari ng Globe Telecom na isa sa mga pangunahing kumpanya sa sektor ng telecommunication sa Pilipinas. Noong 2020, naitala na nasa $2.9 billion ang net worth ng pamilyang ito. At una, C Family. Ang C Family ay isa sa mga pinakamayamang pamilya sa Pilipinas na may malalim na impluwensya sa iba't ibang sektor ng negosyo. Ang C Family ay kilala sa kanilang pagmamay-ari ng SM Investments Corporation, isa sa mga pinakamalaking konglomerado sa bansa na may interes sa retail, bangko at pagpapaunlad ng mga property. Bilang may-ari ng SM Investments Corporation, ang C Family ay may mga malalaking pag-aari na SM Supermalls, BDO Unibank, SM Prime Holdings, at iba pang mga kumpanya na may malawak na impluwensya sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang kanilang tagumpay at kontribusyon sa negosyo ay nagpapakita ng kanilang mahalagang papel sa pag-unlad ng komersyo at industriya sa bansa. Si Henry C. ay tinaguri ang pinakamayaman na tao sa Pilipinas sa loob ng 11 taon na may mahigit na $19 billion na net worth noong 2019. Sa laki ng wealth gap sa Pilipinas, libo-libo ang nagdurusa dahil sa kakulangan ng pera. Kung ang mga nagahari ay may malasakit at may tunay na puso para sa mga mahihirap, mas magiging maayos sana ang sitwasyon ng bawat isa. Ang kapakanan ng bawat isa ay mas mabibigyang pansin, di lamang ang pansariling interes ng mga nasa itaas. Sa mga nabanggit na mayayamang pamilya, sino ang pinakamaimpluwensya sa kasalukuyan? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!